It's been over 2 years since we unboxed our Hanabishi air cooler. Is it still cooling like day one? Or is it just a glorified fan? Is it worth buying? Especially kung bibilhin mo siya in an installment basis using your credit card? Today, sasagutin ko yan. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. And yes, naka-sleeveless ako and kulot-kulot ako because in the Philippines, summer is on. A lot of you have been asking about the Hanabishi air cooler that we unboxed 2 years ago. Actually, over 2 years na yung shorts na yan tungkol sa Hanabishi air cooler natin. But still, a lot of you are watching that shorts and a lot of you are asking a lot of things regarding that air cooler. So, energy saving ba talaga? Malamig ba talaga? Things like that. And so ngayon, sasagutin natin few of the most asked questions dito sa shorts na to or sa video na to. I read a lot of questions like, worth it po ba? How is the Hanabishi air cooler after 1 month? Yung question na worth it ba? Yes, worth it talaga. Kasi nga, 2 years na, gamit-gamit pa namin. Actually, after 2 years and still working so fine. Still functioning like day 1, malamig pa rin. Pero, syempre, may mga techniques tayo dyan and ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga techniques na ginawa namin at saka paano tayo makaka-save talaga. Kasi importante na kapag bibili tayo ng air cooler, kailangan hindi lang yung benefit na malamig siya, kundi nakakatipid ba talaga tayo sa kuryente. Alright, so let us start with the first question. Yung first question natin is, kamusta po after 1 year? The truth is, over 2 years na yung air cooler, pero gamit-gamit pa namin. Most of the air coolers I know, kapag nagvi-visit ako ng bahay ng mga kaibigan, maingay yung mga air coolers nila. But with that size na in-unbox namin and with that model, hindi siya maingay, malamig pa rin siya hanggang ngayon. And then, eto yung isa sa pinaka-importanteng question, magkano ang dagdag sa kuryente? Yan, pag-uusapan natin ito kasi very important ito according or based sa experience namin na gumagamit dito sa air cooler na to. And so today, I'd like to reveal to you kung magkano yung nadadagdag na bayad sa kuryente namin when we use this air cooler. Okay, so we have observed and we found out na ang isang oras na paggamit namin si air cooler na yan, ang consumption namin is 0.08 to 0.12 kilowatt-hour. And that is estimated 0.90 or 90 centavos to 1 peso and 50 centavos. So kapag overnight or 8 hours, 0.64 to 0.96 kilowatt-hour ang consumption namin. And that is equivalent to 7 to 12 pesos. So yung paggamit namin within 30 days at 8 hours a day, 19 to 29 kilowatt-hour ang consumption namin. Which means 210 to 300 pesos yung nadadagdag sa bill namin every month when we use the Hanabishi air cooler. So, ito pa, additional, gumawa kami ng comparison doon sa air cooler and then yung aircon namin. So, kapag ang gamit namin, pag matutulog sa gabi ay air cooler, ang consumption namin is 7 to 12 pesos. While sa aircon, 40 to 100 pesos per night. So, yan, nakikita natin yung big difference. Kaya naman ang air cooler is budget-friendly cooling. Lalong-lalo na ngayong summer. We have observed
I know na hindi lang ako, pero tayong lahat, na if an appliance or yung appliances natin gets old, nagiging mas magastos or nagiging mas malaki yung kinakain niyang kuryente habang nagiging luma yung mga gamit natin. Pero etong air cooler na to, still working okay kasi 2 years na siya, pero ganun pa rin yung dinadagdag namin sa kuryente namin, which means that this brand is also good. I am not promoting it, pero according to our experience, it does a great job. Kaya best pa rin ang Hanabishi na air cooler para sa amin. It's not because of the brand, but simply because of the experience we had with this air cooler. Another question, sabi, malamig po ba? Well, yes, malamig siya. Lalong-lalo na kapag hinalo mo siya doon sa room na may aircon. Kasi ang magiging function ni air cooler is that i-distribute niya yung lamig na nandun sa loob ng room or yung temperature sa loob ng room. So kapag may aircon ka na hindi masyadong malakas or hindi masyadong malamig at gusto mo na agad-agad ma-distribute sa whole area, so gumamit ka ng air cooler. Pero paano yan? Hindi mo ba ma-experience yung cooling effect niya kapag wala ka sa isang area or room na may aircon? Pwede pa namang ma-experience yung cooling effect ng air cooler. Pero eto yung tip na palagi naming ginagawa. Ang nilalagay namin sa air cooler is not just a plain or tap water, kundi malamig na tubig or iced water. With that, you will be able to experience yung talagang intense effect na malamig talaga yung binubuga ng air cooler. And overnight, talagang malamig talaga siya. Kasi kahit natunaw na yung ice, hindi na siya malamig. Dahil nga gabi, hindi naman masyadong mainit sa gabi, dito sa lugar namin okay naman. And dahil napalamigan na yung katawan namin with the cooling effect of the iced water or the malamig na tubig, okay na siya. It gives comfort while we are at sleep. Eto naman, anong tips sa pag-maintain ng air cooler? Well, palagi naming linilinisan. And we have to make sure na kapag hindi nyo siya lalagyan ng malamig na tubig or iced water and then regular tubig lang or tap water, we have to make sure na malinis naman yung nilalagyan natin na tubig. Yung galing gripo, okay lang yan. Basta hindi siya madumi para hindi kaagad mag-accumulate ng dirt yung filter niya. At saka yung loob mismo ng air cooler, lalo-lalo na yung container kung saan nilalagay yung tubig. Pero just in case na madumi yung filter, yung sa loob ng air cooler natin, lalong-lalo na yung container, linisin natin para kapag malinis siya, mas malamig at walang bakterya. Nabasa ko sa comment section, sabi niya na ang air cooler daw ay nagbibigay ng bad effect sa ating health, especially sa lungs natin. Totoo yan, kapag madumi yung binubuga ng air cooler. That's why you have to make sure na hindi maalikabok, linisin natin, i-general cleaning natin ang ating mga air coolers, especially doon sa container kung saan nilalagay ang tubig. Ngayon, I for one, hindi ko talaga alam kung paano gawin yon. Pero yung mga anak ko, mateki kasi sila. Hindi mo na kailangang pumunta sa shop kung saan naglilinis ng air cooler. Sa bahay lang pwedeng gawin. Sa mga mag-ask tayo ng assistant sa mga anak, sa mga kapatid, yung mga mateki, at saka talagang marunong sa mga ganito. And they can help or assist. Not unless meron talagang isang bagay na hindi alam guting-tingin yung anak natin sa mga appliances natin and also with the air coolers, then that is the time na pwede nating i-ask yung assistance ng mga talaga namang marunong, no, dito sa pag-maintain ng mga air coolers. Pero kami dito lang sa bahay ginagawa yung paglilinis, hindi na kailangan pumunta pa at magbayad, hindi na kailangan mag-spend ng money just to maintain or to clean the air cooler. Eto, very important because of the crisis, no, the ongoing war and all that. So talaga namang, especially the government, they are promoting energy saving. And that is true. So, paano yan? Ang init-init ng panahon, will that deprive us from buying an air cooler? No, we are not deprived from buying air coolers, especially sa panahon ngayon na ang init-init. Pero, tandaan lang natin na
huwag nating i-overuse ang ating mga air coolers kasi they become old and worn out. And if that happens, magiging mas marami or malaki yung consumption na electricity ng ating mga air coolers and sa lahat ng mga appliances natin. Kaya importante rin na mag-set tayo ng oras kung kailan talaga kailangan gamitin ang air cooler. Sa pagtulog ba? Or habang kumakain tayo sa dining area, during breakfast, lunch, or dinner, huwag naman nating abusuhin na maghapon. Kasi syempre, kahit sinasabi ko na matipid naman talaga ang mga air coolers, especially with the brand that we have, kapag ganun naman kahaba talaga. So, mula umaga hanggang hapon hanggang gabi, huwag naman sana pong ganun. No? So, talagang mag-designate lang tayo ng oras kung kailan natin gagamitin ang ating mga air coolers. And of course, hindi lang sa ating mga air coolers, di ba? Sa lahat ng mga appliances natin. And one thing more, do not forget to unplug your air cooler and all the appliances that you have at home after using. Kailangan mag-unplug tayo, especially it's Fire Prevention Month. So that will also help us to prevent fire, the existence or the incidence of fire. Kaya importante po na mag-unplug ng mga appliances natin. Kung minsan ang mga hindi na natin napapansin or hindi na natin ina-unplug mga electric fans, sometimes kahit yung ating air coolers. And now, we come to learn, it is very important to unplug our appliances. Eto, siguro yung last question. Someone asked me, magkano po yung air cooler na yan? Okay, during the time na binili namin yung air cooler, it is 6,400 if I'm not mistaken. Pero syempre, nakalipas na ng 2 taon, hindi ko alam kung nag-increase yung price or nag-decrease. That's why I recommend that you go and visit the suppliers or the department stores. Kung may mga makita kayong Hanabishi air cooler dyan, magtanong na kayo para malaman natin kung magkano na ang presyo niya ngayon. Kasi 2 years ago pa yung presyo na binigay ko sa inyo. So there you go, natapos na po tayo sa ating video for today. Thank you so much for tuning in. And if you have other questions regarding this content or regarding this topic, please drop them down dito sa ating comment section and I'll get back to you. Alright, once again, maraming salamat. Sana po makapag-subscribe ang mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel and always tap the notification bell down there so that you'll always be notified kapag mayroon tayong bagong video. And kahit anong klaseng pagsubok meron tayo sa buhay, remember, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!